Samantala, sa gitna ng tensyon at kaguluhan sa politika, bunsod ng gumugulong na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, marahil marami pa rin ang naguguluhan kung paano nga ba nagsisimula ang lahat ng ito. Paano nga ba gumagalaw ang proseso ng impeachment sa Pilipinas? Alamin sa report ni Camille Gonzalez. Sa gitna ng ingay sa politika, tiyak na ang iba ay nalilito na mula sa biglaang pagpapalit ng liderato sa Senado hanggang sa shooting incident na sinundan ng pagkawala ni Senator Bato. Mas lalong nababaling ang atensyon ng publiko sa impeachment case si Vice President Sara Duterte. Pero paano nga ba gumagalaw ang proseso ng impeachment dito sa Pilipinas? Nagsisimula ang impeachment sa pagsasampa ng verified complaint laban sa isang mataas na opisyal ng gobyerno, pero hindi lahat ay maaaring ma-impeach. Sa ilalim ng konstitusyon, tanging ang presidente, vice-presidente, mga maestrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at Ombudsman ang maaaring isailalim sa impeachment. Hindi rin basta-basta ang pagsasampa ng impeachment case dahil kaakibat nito ang pagpapatunay na ang isang opisyal ay lumabag sa mabibigat na grounds for impeachment. Kabilang na riyan ang treason, graft and corruption, betrayal of public trust at culpable violation ng Constitution. Kasunod ng pag-file ng complaint ay ang initiation ng Kamara. Dito tinitingnan ng mga kongresista kung sufficient in form and substance nga ba ang mga paratang at kung sakaling sufficient nga ay sa kanila pagbobotohan ng articles of impeachment. Pagdating sa botohan, kailangan ng hindi bababa sa 1/3 vote ng kabuoang miyembro ng Kamara para maaprubahan ang impeachment. Sa kaso ni Vice President Sara Duterte, umabot sa 257 ang pumabor, 25 ang tumutol at siyam ang nag-abstain. Iyan ang dahilan kung bakit si VP Sara ang naging kauna-unahang public official na na-impeach ng 2 beses ng Kamara. Gets ba? Next step naman tayo. Kasunod ng botohan sa Kamara ay ang pag-transmit ng articles of impeachment sa Senado para sa opisyal na pag-convene ito bilang isang impeachment court. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng convene? Ayon sa dictionary, ang salitang convene ay ang pagtitipon o pagpupulong ng isang grupo. Pagdating sa Senado, ito ang pagbubukas ng mga senador sa kanilang plenary session para gumawa ng mga panukalang batas at magsagawa ng committee hearings. Pero sa impeachment, iba ang papel nila sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Ang mga senador ay nagsisilbing mga hukom o senator judges na didinig at hahatol sa kaso. Sa aktwal na paglilitis, ang 24 na senador ang bubuo sa impeachment court. Ang Senate President naman ang magsisilbing presiding officer. Kasama rin sa proseso ang 11 miyembro ng House Prosecution Panel sa pangunguna ni House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro. Sila ang maglalatag ng mga ebidensya at magpapaliwanag sa mga paratang laban sa vice-presidente. Kabilang sa mga isyong ilalahad ang umano'y misuse ng mahigit 600 milyong pisong confidential funds, unexplained wealth, bribery, at mga umano'y pagbabanta kina President Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. At dahil trial ito, numbers game din ang laban. Kailangan ng 2/3 vote o hindi bababa sa 16 na senador para makonvict ang isang impeached official. Sakaling makonvict si VP Sara, matatanggal siya sa pwesto at posible ring madisqualify habang buhay sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Maaari rin siyang maharap sa hiwalay ng mga kasong kriminal o sibil sa korte. Pero kung hindi makukuha ang kinakailangang bilang ng boto, maa-acquit siya at mananatili sa pwesto. Sa kasaysayan, 5 opisyal na ang na-impeach, kung saan tanging si former Chief Justice Renato Corona lang ang humantong sa trial at conviction. Sa ngayon, nasa kamay na ng Senado ang bola. Hahantong din kaya sa ganito ang paglilitis kay VP Sara? Iyan ang aabangan nating lahat. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Camille Gonzalez, 13 sa tanghali ng Congress TV.